Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng malinis at professional na website para sa Instagram mo. Yung tipong sobrang dali lahat i-share lahat sa isang lugar lang. From sa latest mong content, offers, links, hanggang sa mga applications na kailangan mo. What's up guys? Ako si Ashley Robots at ito ang isa sa pinakamadaling paraan para i-level up ang online presence mo at bigyan ng followers mo ng malinaw na next step. So tara, simulan na natin. Kaya ngayon, gagamit tayo ng WordPress para gumawa ng website. At kailangan mo munang pumili ng hosting provider para sa WordPress site mo. Ilan sa mga sikat na options ay Bluehost, SiteGround, pero ngayon gamitin natin ng Hostinger. Sa tingin ko, ito yung pinakasulit kasi kumpleto yung mga features. Kung gusto mong sumabay at makakuha ng pinakasulit na deal, i-click mo yung link sa description para makita ang Hostinger. Una, piliin mo yung plan na pinakasakto sa needs mo. Ngayon, pwede ka pa makatipid ng 75%. Malapit na tayo sa tutorial, kaya huwag kang mag-alala. May 30-day money-back guarantee sila. Pero kapag naklik mo yung claim deal, may iba-ibang options sila. Meron silang premium website builder at business website builder. Piliin mo yung plan na sakto sa needs mo. Ang pinagkaiba sa dalawa ay yung dami ng websites na gusto mong gawin at yung storage na kailangan mo. Kaya again, piliin mo talaga kung anong bagay sa'yo. Let's just say we choose this plan. Gusto ko lang ipakita kung paano ka makakatipid. I-click mo yung coupon code, i-type mo my first website, tapos i-click ang apply. Bakit? Gusto ko lang mabilisang ipakita sa'yo kung paano ka makakatipid pa. But anyway, kapag nakalagin ka na sa dashboard, punta ka sa pages, tapos gagawa tayo ng bagong page. Kaya i-click natin yung add page. Tatawagin ko siyang Instagram website. Pero sa totoo lang, tawagin lang natin siyang links. Tapos i-edit natin gamit ang Elementor. Ito yung plugin na pwede mong gamitin. Meron din silang free version. Sa tingin ko, ito yung pinakamadali at pinaka-intuitive na page builder sa WordPress. Ngayon, susunod natin gawin na i-drag natin yung container dito, tapos mag-add tayo ng heading sa loob ng container. Tapos sabihin natin Ashley's Links. I-center natin to, tapos pwede natin baguhin yung typography. Dito sa side, pwede mo i-edit yung keystroke. Baka gusto natin gawing all caps. Ayos, pwede rin nating palitan yung kulay. Isang kulay muna lahat for now, tapos pwede pa nating balikan yan at i-edit. Tapos nito, i-click natin yung add element. Magdadagdag tayo ng isa pang container dito sa ilalim. Yan ang ganda. Siguro dito tayo maglalagay ng photo para maging cute ulit. Pabalikan natin yan para idagdag. Gusto ko munang gawin yung structure at outline muna bago mag-add ng details. Kaya ang next natin gawin, lalagay tayo ng buttons para sa mga links natin. Oh, before that actually, I always highly recommend just adding a container. Mas nagiging malinis kasi yung layout. Tapos pwede natin i-add yung button. Ngayon, i-center natin to. Sabihin natin, ito yung first natin para sa one-to-one coaching application. Yan, ang ganda. Gusto ko yung font na yan. Malinis siya. Pero papalitan natin yung background color. Baka gusto natin gawin na mas maliwanag. Pwede mo rin i-copy-paste yung hex code doon. Okay, gusto natin ng second color. Pwede rin. Pwede rin tayo gumawa ng gradient o gawing single color lang. Siguraduhin lang na mababasa yung text, okay? Dahil marami tayong buttons na gagawin, ayusin mo muna kung paano mo gusto yung button mo bago siya i-duplicate. Ngayon, pwede natin i-duplicate. Pero pwede mong ilagay yung check out my website. Tapos ito naman yung group coaching application. Pwede rin i-duplicate para sa YouTube channel. And maybe we want to separate this out too. Pwede tayong gumawa ng container. Tapos sa loob nito, mag-add tayo ng heading. Siguro pwede nating tawaging work with me. Tapos ilalagay muna natin yung one-to-one coaching application sa group coaching. Tapos siguro gagawa tayo ng isa pang container. Tapos mag-add ulit tayo ng heading. Siguro pwede nating ilagay yung I want to learn more about myself. Tapos ulit, i-center natin to. Tapos pwede nating ilagay yung check out my website, YouTube channel. Okay, perfect. Siguro dito palitan pa natin yung font sa colors. Ano man yan. Pero ngayon, alam mo na kung paano gawin yon. And just for time's sake, sige, magdagdag tayo ng photo at explore natin to. Pwede kang pumili ng image mula sa media library at gusto natin tong photo na to. Again, ito pa yung basic na setup. Pero sobrang simple at madaling gamitin. Para ilagay lahat ng links mo, gamitin mo yung maraming buttons. Para naman maglagay ng link, siguraduhin mong nailagay mo yung link dito sa content. Halimbawa, punta tayo sa coaching application ko, tapos ilalagay mo yung link dyan. Pwede mo rin ilagay yung group coaching application mo, siguro website link mo, at yung YouTube channel mo. Tapos i-preview natin yung mga changes para makita mo kung ano yung tsura. Again, basic pa lang to, pero progress na tayo. Kapag na-click mo, diretso na sa application, ayos, tignan mo yan. Pwede mo ring tignan kung ano yung tsura nito sa phone at tablet. Kailangan lang siguraduhin mo na maganda ang itsura sa lahat ng devices. Okay, syempre, pwede tayo mag-explore dito, gawing mas cute, palitan yung background, o gawing picture yung background. Gusto ko lang mabilisang ipakita sa'yo kung paano gawin to ng sobrang dali gamit ang WordPress, Hostinger, and Elementor. Para lang ipakita sa'yo yung ibang meron sila. Sa basic version ng Elementor, pwede kang mag-add ng text, images, may text editor, pwede kang maglagay ng video, divider, spacer, button, Google Maps, WordPress forms, at icons. Isa pa, kahit mukhang simple lang dito, sa bawat widget, pwede mo siyang i-customize ng todo. Pwede mong palitan yung kulay, font, lapad, tapos pwede kang magdagdag ng motion effects. Kaya kung gusto mo ng movement o scrolling effects, palitan lang yung background. Pwede mo talaga i-customize to para maging exactly kung ano yung gusto mo. Lalo na kung creative ka at gusto mo mag-explore ng ganitong mga bagay.
guys, sobrang swak talaga ng WordPress, Hostinger, and Elementor bilang combo para gawin yan. Tapos mo i-edit, click mo lang yung publish, tapos ready na yung site mo. Pwede mong i-copy yung link, tapos ilagay ang Instagram bio mo, tapos ngayon, lahat makakaalam kung paano ka nila hanapin at mas makikilala ka pa. So ayan, tapos na tayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung gusto mo i-check out ang Hostinger at WordPress, nilagay ko yung link sa description sa baba. At huwag kalimutan, para makuha mong extra discount, gamitin mo ang My First website sa checkout sa Hostinger. Okay, don't forget to like and subscribe to the channel, tapos mag-iwan ng comments sa questions sa baba. Gusto naming makarinig mula sa inyo. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.